Okay, medyo emergency update tayo ngayon kasi ang galaw ng BTC ngayon, dapat actually nag-start na ako ng video mga around dito pa. Yan, around dyan pa. Eh kaso marami akong ginagawa at nakita ko ng gumalaw, eh kailangan na natin mag-update agad-agad, no. At check ko rin to, no, yung may comment kasi dito na about sa anong mas pwedeng masabi ko sa fundamental analysis ng crypto when it comes to economics, no. At ano siguro di ko sure kung ano, no. Ang sabi ko naman dito, hindi ako expert dito, pero tatry natin ano pag-usapan ng mabilis. At ayun lang, basic knowledge ko lang, no, or pinaka logic lang na naiisip ko bakit anong point ng cryptocurrency sa whole economy ng bansa, ng isang bansa o ng mundo, no. So, ang galaw ng BTC ngayon, meron tayong potential drop dito, no. Actually, nagde-drop na. At meron tayong inaabangan ditong malaking ABC correction, no, na minimum na ABC correction. So, magulo yung chart natin. Actually, sinangalat to. Yan. Yung iba, hindi natin kailangan alisin. So, meron tayong pinag-uusapan dito sa short-term time frame na may possible move na minimum of ABC correction. So, recap lang, no, kasi medyo matagal na natin hindi na-check yung short-term time frame. Meron tayong 5 waves dito na meron tayong some sort of 1, 2, 3. Ang problema dito, hindi sure kung ito ba yung 3 at ito pa lang ba yung 4 at meron pang 5 dito. Pero titignan natin sa Binance to. Yan, sa Binance dito, ang itsura naman nito, mukhang may completion na. May 1, 2, 3, 4 at 5. Buburahin ko lang to, yan. Mukha siyang may completion. So, kinakalabasan ang itsura niya. Ganito na, parang may ABC na dito, ABC dito, then may kasunod na 5 waves na napaparating na. Na ganyan ang itsura. Okay? So, all in all, sa pag i-check natin to, isang buong ABC correction to na malaki na A, B, C na ganyan. Okay? So, mukhang magulo na, pero inaabangan natin tong ABC correction na to, which is kung babalik tayo ng index, ito yan. Yung ABC na yan. A, B, C na to. Okay? So, dalawa tong potential move, no? Pwedeng dito pa lang yung fifth wave bago mag-ABC dito. Kasi ang index, pinaghalo-halong exchanges to. Pero sa Binance kasi, pinakamalaking exchange, no? Pinakamalaking exchange. Kung ganun ang nakikita natin sa pinakamalaking exchange, may possibility na ito ang sundin. Etong move na to, no? Alisin ko lang muna to, yan, tsaka pati ito, yan. Pwedeng ito ang sundin, no? Ito muna ang sundin. Or more like, ito ang susundin pala. Di muna, ito talaga ang susundin, baka ganun. At ang kakalabasan, magkakaroon tayo ng 5 waves kasunod dito na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. And baka-complete natin yung ABC correction of some sort dito. Okay? Gusto ko lang kayo maging aware doon. Madalas kapag Binance, medyo mas tinitignan ng tao kaysa sa mga other exchanges, no? Pero sa index, pwedeng maging ganito, no? Maging dito yung fifth wave bago pa magkaroon ng ABC na paparating na ganito na B wave. So ABC, ito yung B wave bago magkaroon ng 1, 2, 3, 4, 5 pa. Pwedeng ganun, para sa C wave naman, yan, nakalabasan na. Pwedeng mangyaring ganyan, kasi hindi tayo makakita ng 5 wave counts dito sa index, pero sa Binance nakakita tayo. Okay, so naguguluhan ba kayo? Baka ganyan yung mangyari, either dun sa dalawa, either ganito, ulitin ko, either ganito ang itsura na ABC, or pwedeng ganito pa yung ABC nyan, A, B, C. Okay? Ito baka mas malalim nga lang to. Ang problema, baka mas malalim to. Pwedeng umabot to ng 19,500 agad. Okay? So, ayun lang yung gusto ko i-point out.
At kung titignan natin sa mas shorter time frame, nakabalik tayo ng Binance. Teka lang balik tayo ng index kasi gusto ko burahin tong mga na-drawing ko. Yan, burahin naman natin yan. At kung babalik tayo sa mas shorter time frame, yung iniwan nating ascending line na to or uptrend line na to, ginagamit natin as some sort of resistance, no? Some sort of resistance, at meron tayong actually confluence dito na papakita ko mamaya na katapusan ng C wave ng correction na to, na ABC na to. Okay? So meron tayong wave count dito mula dito sa taas kasi meron tayong mas malaking mas malaking ABC correction. So medyo nalilito na ata kayo, no? Kung sa Binance tayo nakatingin, punta muna tayong Binance. Kung sa Binance tayo nakatingin yan, meron tayong completion of 1, 2, 3, 4, 5 dito. Okay? Ibig sabihin, after ng 5 waves, may kasunod siyang ABC. Meron tayong A, B, C. Madalas ang C wave umaabot ng 1.272 hanggang 1.618. Titignan natin mula dito sa taas hanggang dito sa ilalim. Lagpas pa pala siya, no? Actually, baka ganito yung baka ganito yung iyan. Papunta dito. 1.272, 1.618, nakaka-reach naman siya. Kung titignan natin doon sa retracement na fib, dito sa A hanggang sa B, maabot naman siya ng maabot naman siya ng 1.618, lagpas pa nga actually, no? Yan. So, nakakabigay ito ng meron tayong completion ng C wave dito sa area to. Okay? Nakakabigay siya ng idea na may completion ng C wave. So, after ng C wave, anong kasunod? Siyempre, kailangan uulit siya sa 5 waves ulit. Pero, ito yung problema. Yung 5 waves nito, part pa lang ng first wave ng mas malaking 5 waves. No? 3, 4, 5. Ibig sabihin, meron tayong malaking 5 wave dito, meron tayong maliit na 5 wave dito. Ibig sabihin yan, meron tong mas malalaking 1, 2, 3, 4, 5 kung saan man makarating to. Okay? Ganyan. Kung saan man makarating tong 3, 4, 5 na to, hindi natin sure. Okay? So, doon yung probability na after ng first wave na to, magkakaroon tayo ng ABC correction. Mapapansin natin, ang ABC correction natin, meron tayo dito. Some sort of A, B, C. Okay? Kung i-measure natin ang C wave natin dito, most likely, anong target natin, hindi ko muna lalagay meron kayong 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ang pinaka-target ng C wave, 1.272 hanggang 1.618. Okay? Titingnan natin. Nasaan ang target niya ngayon? Nasa 1.272. So, completion ng C wave. Okay? So, babalik tayo ng babalik tayo ng index. Completion ng C wave dito, ito. Lalagay ulit natin hanggang dito. Saan siya nagre-reject? Dun sa 1.272 area or 1.236. Itong dalawang to, 1.236 at 1.272. Hindi naman interchangeable yan. Pero para tong golden packet, para siyang golden packet ng mga C wave or ng mga fifth wave. Okay? At makikita natin 1.414, doon tayo nag-reject kasi meron tayong uptrend line dito na confluence na doon tayo pwedeng mag-reject. Okay? At anong ginagawa ngayon? Gumagawa tayo ng some sort of engulfing candle sa ngayon. Okay? Matatandaan nyo, first wave to, di ba? First wave. Okay? Meron tayong kasunod na second wave. Ano ang pinakamalaking wave? Meron kayong 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ang third wave, pinakamalaki. Okay? So, kapag makikita nyo na, makikita nyo tong engulfing candle na to, almost 3 candles to, na ini-engulf niya. At kasing lalaki niya tong mga to, ito, kasing lalaki niya tong mga to, papansin nyo madalas pinaka-impulsive yung third wave. So, ganito ang itsura ng third wave, Example, meron tayong first wave, second wave, third wave. Ano ang pinaka
pinaka malakas na move, third wave. Okay? Itong third wave. So, pwede kayo maka-expect dito since meron tayong first wave dito, may second wave tayo dito, at may paparating na malaking third wave. Itong red candles na to, pwedeng mag-breakdown to ng matitindi. Okay? Na puro malalaking red candles na ganyan, susunod na red candles pang ganyan, at mga susunod pang red candles na ganyan, hanggang sa ma-reach natin siguro ang 1.618. No? So, titignan natin, meron tayong sa macro trend, macro impulse wave theory natin, meron na tayong 1 dito of some sort kung Binance yung susundan natin. Balik tayong Binance, ha? Magulo na, no? Kung babalik tayong Binance, meron na tayong 1 dito, meron na tayong 2 dito. So, paano minimeasure ang third wave? Ito, mula sa taas. Kung bearish, mula sa taas. Hindi ko makikita kung napipinpoint niya ba, no? Yan. Yan, mula sa taas, papunta sa fifth wave or sa first wave. Ito kasi first wave to, no? Itong number 5. First wave, papunta sa second wave. Mula dito. Ang target niyan, around 19,500. Pero kung C-wave lang siya, no? Expect natin, dito lang tayo sa 21,200 area. Okay? So, pinapakita na yung mga support, no, na pagbabounce natin. I-zoom out natin, no? Zoom out natin. Meron tayong pinag-uusapan sa mga previous videos. Ito, no? Ito, may pinag-uusapan tayo dito sa ito na pala eh. Saan ba mas malaki yung yan? Basta ito. 19,500, tapos ito 21,500, no? So, saan ba banda itong mga importanteng levels na to? Makikita natin, meron tayong, papalakihin natin, ha? 21,787, 21,370, at 19,559. Okay? Na hindi tayo gumagamit ng fibs dyan, no? Alam lang natin kung saan banda ang support area. So, magkakaroon tayo ng confluence dito sa BTC ng third wave natin, na dito raw tayo dapat sa rule ng third wave or C wave. Ang C wave umaabot ng 1.272 madalas, or 1.236. Ang ang third wave naman madalas umaabot or lumalagpas ng 1.618 or yung golden packet. So, kung zoom out tayo, andi dito yung lahat, no? Diyan. At dito sa area to, meron tayo ditong some sort of support. Yan. So, exactly dun sa dalawang to. Okay? So, kailangan natin bantayan to. Kung C-wave to, most likely dapat dito lang siya. Okay? Kung C-wave, ha? Ibig sabihin, tatanggalin ko tong mga drawing na to. Yan. 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 Tsaka to. Kung magsi-C-wave tayo, dapat ganito lang ang itsura. Meron tayong A, B, at C. Hanggang dito lang dapat. Pag lumagpas tayo, okay pa. Pero pag umabot na dito, lumagpas pa lalo ng 1.618, nag-lower low tayo dito. Ito, nag-lower low tayo dito. Dito sa point na to. At nag-close below tayo. Nag-close below. Nagganyan, push down, close below. Tapos nag-consolidate tayo sa ilalim. Delikado yon. Okay? Napakadelikado nun. Kalalabasan, hindi lang to ABC correction. Okay? Highly likely na 5 waves to the downside to. At malalang bear market yon. Kakalabasan. Meron tayong 1, 2, 3. Sabihin natin kung saan man tong 3, no? 3, 4, at 5. Kung ganyan ang itsura, papunta tayo ng daily. Kapag ganyan ang pinakita, kailangan natin tandaan, meron tayong 5 waves dito, no? 1, 2, 3, 4, 5. No? Aalisin ko na ito mga ito. Yan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dyan. Meron tayong sumunod na ABC potential. A, B, C. Then, para ma-complete ang zigzag correction, ganito ang itsura. Meron tayong A, B, C. Madalas ang sineto malalim, pero may mga times na
na almost konti na lang yung ibinabagsak niya. Pero 5 waves pa rin to. Ito. 5 waves pa rin to. 1, 2, 3, 4, 5 pa rin to. Ito rin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ABC dito. Ganon din dito yan, no? Ganon din yan dito. Okay? May times na 5 waves pa rin to, pero lower low dapat to. Lower low dapat to, ah. So, kakalabasan, may chance ha, na mag-lower low tayo. Okay? Kapag lumagpas tayo, lalo na sumobra tayo dito sa, ano ba tawag dito? Dito sa 19,500, no? 19,500. Okay? Medyo tataas yung probability na. Pero may mga times na ang C-wave natin, kahit lumalagpas siya, bigla siyang magre-reverse, no? So, hindi laging ganun yung ano, tumataas lang yung probability, hindi meaning na lumagpas tayo ng 1.618, third wave agad siya. Okay? Titignan rin natin yung volume doon, no? Yung volume dito. So, makikita natin walang masyadong volume, no? Kapag umabot tayo ng dito area, tapos biglang ang taas pala ng volume, na ganyan, sa third wave, medyo kailangan natin mag-ingat doon. Okay? So, kakalabasan, pwede pang bumagsak to, no, hanggang dito sa mga area to kasi meron tayo mas malaking aabangan dito na 0.88, no? Etong mga area to. Ito yung final babagsakan ng BTC na hindi lower low, okay? Pero yun nga, pag lower low, wala tayong magagawa talaga. 14K ang kailangan nating bantayan ang susunod. Ito. Nasaan na yun? Ito tayong weekly. Wala ba dito sa Binance? Wala pala. Nasa Binance pala tayo. Index. So, ito most likely ang aabangan natin. No? Itong 13,870 or basically 14K. No? Okay. So, mabilis lang, no, na pag-uusapan lang natin yung ano ba tawag dito? Yung FA, fundamentals ng crypto sa economy ng isang bansa o kaya sabihin natin kung ma-adapt man to sa buong mundo. So, ang cryptocurrency, ang pinaka unique sa cryptocurrency decentralized. Pag sinabi natin decentralized, walang nagko-control. Ang pinaka nagko-control sa crypto ang demand at supply. Actually, demand lang, no? Kasi ang supply madalas sa crypto limited o kaya fixed yung supply. Sa centralized na type of currency or some sort of yung money system natin, kung sabihin natin dollar, pwedeng i-print kasi yun, ang supply nag-iiba. Okay? So kapag nag-print tayo ng pera, for example, nag-print ang Fed dito, no? Dito sa COVID dump na to, no, ang kinakalabasan may chance of of malaking klaseng inflation kakalabasan. Kasi kapag marami kang supply ng pera, syempre controlled ng gobyerno at pwede sila mag-print ng kahit kailan, nakakalabasan sila ang may power ng over ng pera, no? So walang say ang mga mga tao or mga masa, okay? Pero may advantages at disadvantages, you know. So for example lang, isang advantage kung hindi corrupt ang gobyerno. Pwede sila mag-print ng pera para sa ikabubuti ng ekonomiya or ng mga tao. So for example, mayroon tayong global crisis. No, sa centralized yung advantage ng centralized currency. Kapag centralized, pwede nilang makontrol, no? Kapag nagkaroon ng global crisis, kunwari yung pandemic ng COVID, no? Isa ka sa mga mahihirap na tao at wala kang source of pera. Paano ka makakuha ng pera, no? Na bigla-bigla kailangan mong humiram ng pera. Ang gagawin ng Fed dito, magpiprint sila ng mas maraming pera para mas maging accessible sa mga katulad nating mga mahihirap. Kunwari, sabi natin, mahihirap na tao ako, ganon. Kailangan ko ng access sa pera kasi may sakit yung pamilya ko. Pwede ako makahiram sa bangko ng mura lang na interest or pwedeng almost wala ng interest. Nakakalabasan. Ihiram agad ako sa bangko. Accessible ang pera. Nakakalabasan. Pero at the same time, kapag nagkamali ang
gobyerno or ang Fed sa pagprint ng pera, masyadong maraming na print. Like itong nangyayari ngayon sa BTC, na masyadong maraming na print na dollar, sobrang lakas ng sobrang lakas ng pump na to, then kailangan i-deflate or tanggalin ang supply ng pera kasi medyo umuokay-okay na yung COVID. Hindi na masyado kailangan ng maraming pera ng mga tao. Ang kakalabasan, yung demand sa mga bagay-bagay hihina. So, ay tama ba? Hihina ba? Lalakas ang demand. Kasi maraming buying power ang mga tao. So, kapag marami kang pera, mas okay lang sa'yo gumastos, di ba? So, ang demand mo mataas. Ang kalalabasan, laging ubos ang mga commodities. Example, yung mga pagkain, laging ubos. Toilet paper, di ba? Yung toilet paper, nasa news yun na laging ubos nung COVID, no? So, ang gagawin, tataas ang bilihin. Doon papasok ang inflation, no? Na humihina actually ang value ng pera kasi ang dami mong supply ng pera, dami mong quantity of pera, pero yung pinaka value ng perang yon actually walang kwenta, humihina kasi nagmamahal yung bilihin. Para hindi agad maubusan ng stock yung maring toilet paper o kaya pagkain. Sabihin natin pork, itlog, poultry, ganon, tumataas yon yung value nun, or more like yung selling power ng mga yon kasi yung pera masyadong accessible, no? Parang lang yun, no? Parang sabihin natin meron kang bato may bato ka galing sa earth, so almost useless yung bato kasi lahat ng bato sa earth accessible. Paano pag nakakuha ka ng bato galing sa space? Most likely, rare yun, no? Rare. Hindi ka makakita nun sa loob ng Earth masyado. At ang quantity ng ganong bato ay limitado lang or napakaunti sa loob ng Earth. Sa loob ng napakapangit na anong tawag dito? Comparison. Pero, para lang mas madaling intindihin, no? Ibig sabihin, maraming supply na bato sa Earth pero onti ang supply na bato galing sa space. So, mas nakikita nating mas importante yung supply ng bato galing sa labas ng Earth, galing sa space, kaysa sa mga bato sa Earth, no? So, parang parang sa pera din yun. Since ang Fed kaya mag-print, nakikita ng mga tao na marami tayong supply ng pera, humihina yung value. Hindi natin nakikita yung value ng pera as dating malaking value. Ngayon, mas maliit na lang yung value ng pera, no? Ayun ang disadvantage naman ng centralized. So, ang advantage nun, pwede nilang manipulate yung supply para sa need ng mga tao. For example, mahirap na tao, yun nga, pwede nilang gawing accessible para sa mga mahihirap na tao or sa masa, no? So, pag hindi responsible ang gobyerno or yung nagko-control, kasi pag sinabi natin centralized, kontrolado, no? Pag hindi responsible, ang kakalabasan, ayun nga, magkakaroon tayo ng malalaking inflation at mas mahihirapan yung mga tao kasi ang taas ng bilihin. May mga tayo, no? May mga housing crisis tayo ngayon, no? Kasi yung value ng pera maliit na, papataasin yung presyo para ma-accommodate yung ganong klaseng type of housing, para masabi natin fair yung value ng pagbenta ng bahay o kaya pagpaparenta ng bahay, no? So ayun lang yung ayun yung pinaka-understanding ko or pinaka-basic understanding ko sa sa centralized. Sa decentralized, meron din yan mga advantages at disadvantages. Kapag decentralized, walang nagko-control. Okay? So, kapag walang nagko-control, ang pera mo, ikaw ang boss ng pera mo. Okay? Ikaw ang boss ng pera mo. So, ibig sabihin, kapag may, kunwari, umpisa tayo sa disadvantage ng decentralized, no? Kunwari, sabihin natin, nag-invest ka, at walang control ng gobyerno. Paano kapag kunwari yung kumpanyang yun, sabihin natin, yung pinag-investan mo, no, ang kumpanyang yun biglang naglaho, walang sasalo sa'yo,
sa pag rug pull ng kumpanyang 'yon. For example, FTX, no? For example, FTX. Generally decentralized ang pinakagusto gawin ng cryptocurrency, di ba? So, isang example ng cryptocurrency ang FTX. Ay nag-crash ang FTX, or sabihin natin yung Luna, Terra Luna. Si Do Kwon, 'yun, kunwari, na nakapag-invest ka ng decentralized money papunta doon sa mga ganong klaseng coins, ganong klaseng mga kumpanya, biglang magkakaroon sila ng problema. Hindi sagot ng gobyerno yung loss ng pera mo sa biglang rug pull ng mga kumpanyang 'yon. Mawawala pera mo. Hindi ka safe ang kakalabasan. Ibig sabihin, responsibilidad mo ang sarili mong pera. Kung anong ginawa mo sa pera mo, kung ano mang resulta nun, walang tulong kahit kanino man. Ang kakalabasan, ang resulta, sariling ano tawag dito? Sariling pananagutan mo. Yun pala yung gusto kong word na gusto kong sabihin. Sariling pananagutan mo ang kakalabasan. So, pag nawala yung pera, goodbye pera agad yun. Pero kapag centralized, pag nawala yung pera mo dahil sa some sort of scam, pwede pang maisalba yun ng gobyerno. Pwede kung kung mabait na or hindi corrupted na gobyerno, no? Pero at the same time, may advantage din yun. Kung parang dog eat dog world ang kakalabasan ng decentralized actually. Sa sa pinaka basic na idea ko, para siyang mata sa mata, ngipin sa ngipin ng kakalabasan. So para siyang survival of the fittest ang naiisip ko sa decentralized, no? Kasi kapag hindi ka magaling sa sa trading, hindi ka magaling sa mga type of gantong klaseng walang control ang gobyerno or wala nag-aalalay sa'yo at ikaw lang ang nagde-decide, pwedeng ma-take advantage ka ng maraming mas magagaling sa'yo kakalabasan. So parang parang true capitalism to, no? Maraming taong ayaw ng capitalism, may mga taong gusto ng socialism, mga gano'n, no? Kaya mga kahit anong pa klaseng type of government, no? Pero next time na 'yon, baka maging woke kayo masyado sa politics, pero hindi ko rin masyado alam 'yon. Recently ko lang nalaman na basta hindi na ako mag-comment doon. Anyway, parang true capitalism ang decentralized kasi ang hawak mong pera, sariling pananagutan mo 'yon. Okay? Most likely walang tulong sa gobyerno 'yon kapag kunwari na nagkaroon ka ng yung mga problema sa mga crashes sa cryptocurrency. At meron ding magandang advantage, no? So pupunta na tayong advantage, sorry, nag-start tayo sa disadvantage. Ang corruption actually, no? Ito mga rare situation to na mare-resolve natin siya actually. Corruption, mare-resolve natin yon actually, no, sa decentralized money. Kasi sa centralized money, kunwari for example, no, may mga times na hindi mo matatrack ang banking system, o kaya hindi matatrack kasi manually nila minsan nilalagay yon, o kaya sa machine, o kaya sasabihin natin pwede nilang i-rig yung mga machines, no, yung mga tao sa banking system, sa may mga middleman bago dumating sa sabihin natin delivery, sabihin natin PayPal kunwari, o kaya yung mga GCash gano'n, may mga some sort of pwedeng daanan muna bago maarating sa pinaka pagsesendan gano'n. May mga times na pwedeng may cut sila doon, meron silang, for example sa GCash, no, pag may mga cut ng mga siguro mga 10 pesos, 15 pesos per transaction na yung ibang types of sending, no. Sa PayPal meron din yun, mga 5% ganon na cut. Sa cryptocurrency actually walang masyadong fees. Ang pinaka fees doon yung
At yung fees pala sa sa cryptocurrency, transparent. Sa 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 centralized, pwedeng may corruption doon. Pwede nilang for example sa gobyerno magbibigay ng magpapadala siguro ng ng government money sa ibang bansa para sasabihin natin para sa gamot, kunwari gamot sa China, kunwari ganun, gamot sa ibang bansa na may gantong klaseng disease. Pwedeng bawasan yun ng ng gobyerno, ng mga corrupt na gobyerno. Kung centralized, babawasan nila, kakaltasin nila, gagawa ng panibagong pangalan na mapupunta dito, kunwari yung perang to sa gantong tao kasi siya yung isa sa mga middleman, pero yung taong yun, pag i-search mo deep dive, wala palang ganong pangalan, yung pala mapupunta lang sa bulsa ng mga opisyales yun, kakalabasan. So ando doon yung corruption. Pwedeng makorrupt ang centralized na pera, pero sa decentralized, yung transaction doon, makikita yun sa internet. Makikita yun sa baka na no. Ayan, boy pa tayo, na boy pa. Makikita yun sa internet at lahat ng tao matatrack yun. Pwedeng matrack ng tao. Okay? So ibig sabihin, sobrang transparent nun. Walang way of corruption yung type of ganong klaseng transaction na makikita mo yung transaction sa internet. Sa sa centralized, kailangan dadaan pa ng ng papeles, nakasulat sa papel or nakasulat sa parang ganyan na okay, dumaan dito, kaya titingnan mo pa sa machine na sa PC, kunwari sa machine na nakadating na yung gantong klaseng hanapin mo pa yung tao, yung identity ng tao, kung totoo ba yung tao, ganon. Pero dito sa decentralized, mabilis. Ando doon agad yung data na kailangan mo malaman na okay, dumaan to sa ganitong ganitong tao. At pwede natin agad ma-check kung totoo ba yung yung pinagsendan, no? Kakalabasan. Kasi yung most likely yung address nun nag-iisa lang, no? Specific address ang kakalabasan ng pagsesendan. So ayun yung mga advantages na ng kung paano nakakatulong sa economics ang crypto. Marami pang advantages yan actually. So kontrolado mo yung pera mo. So kahit anong klaseng pagkakamali, sa'yo lang ikaw ang mananagot. Pero sabihin natin, kung magaling ka naman doon, rewarded ka sa pagiging magaling mo. May mga times na magaling ka sa centralized magaling ka sa centralized, pero ang problema, yung gobyerno mo corrupt, yung pinaghihirapan mo na pambayad ng tax, ginagamit lang sa kalokohan. Parang parang niloloko ka ng gobyerno, kakalabasan, parang ganun kung sa centralized, no? Pero sa decentralized talaga, di ka maloloko. Ang mangloloko sa'yo, sarili mo, kakalabasan. So ayun lang siguro yung pinaka may advantage at disadvantages yung parehas na yun, no? So kumbaga sa centralized, pwedeng may gumabay sa'yo, pero yung gumagabay sa'yo pwedeng mabait, pwedeng corrupt, no? Sa decentralized naman, walang gagabay sa'yo, ikaw lang ang may control. So ibig sabihin, kahit ano mangyari, kung magaling ka, rewarded ka. Kapag hindi, wala ka talaga. Survival of the fittest ang kakalabasan. So ibig sabihin, kapag hindi ka magaling sa cryptocurrency or madali kang maloko ng mga ibang tao na hindi mo ang tawag dito, nasasabihin natin, pasend ng gantong coins sa kanya, tapos sinend mo lang kasi blindly trusting ka, ganon. Akalabasan, di ka matutulungan ng na walang tutulong sa'yo, kundi sariling pagkakamali mo yun, kakalabasan, no? Pero sa sa centralized, pwede mong ireklamo yun sa kunwari sabihin natin sa GCash or cashback, pwede mo ipa-cashback yun kasi may tutulong sa'yo, okay? Pero pag sa Binance, kunwari sabi mo, oy, pa-cashback naman na itong sinend ko dito sa scammer na to, hindi nila i-cashback yun. Sariling problema mo yun, kakalabasan, no?
Kasi ganun talaga ang decentralized. Okay? So, yun lang siguro update natin. Medyo humaba to dahil sa ano natin, sa mabilis na, di mabilis yun, no? Medyo ang haba pala, ano, no? Na anong meron sa FA ng crypto sa economics, no? So, ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.